Magandang araw. Ako po si Mark Lester Nirag at ito po ang aking daily devotion. Sino-sino ang mga kasama natin sa langit na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Revelation chapter 4 verse 6 to 8. Ang sabi po ay, "And therefore the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne, and round about the throne, were four beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And the fourth beast had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they the rest, not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come." Ang bibig ng description na ito ang tinatawag na living creatures. Makikita rin natin ang ganitong klaseng mga nilalang sa Ezekiel at consistent ang imahe. Apat nilalang na may mukha ng leon, baka, tao, at agila. They surround the throne of God. Non-stop ang kanilang worship, araw at gabi. Walang tigil, sinasabi nila, Holy, 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 Lord God Almighty. So, ano nga ba sila? Bakit sila kasama sa langit? Ang concept ngayong araw is living creatures. May tatlong views pagdating sa interpretation ng mga living creatures na ito. Una, heavenly at angelic beings. Maraming niniwala na sila ay espesyal na uri ng mga anghel na nilikha para magbigay ng walang humpay na papuri sa Diyos. Pangalawa, symbolic representatives of creation. Ayon sa ibang scholars, sila raw ay simbolo ng lahat ng nilikha. Ang leon para sa wildlife, ang baka para sa domesticated animals, ang tao para sa mankind, at ang agila para sa mga nilalang ng kalangitan. At ang pangatlo, symbol of the worshiping church. Mailan din na naniniwalang sila ay larawan ng buong church na sumasamba sa Diyos. Lahat tayo sama-samang yumuyuko sa kanyang kaluwalhatian. Pero regardless of the view, isang bagay ang malinaw. They exist to worship God and they reflect something glorious and holy na beyond our understanding. Ang first teaching is, the heavenly realm is an entirely different reality. Kapag sinabing langit, wag po natin isipin na parang mas fancy version lang ng Earth. It's completely different dimension. Mas glorious, mas pure, mas holy, at doon may nilalang na gaya nitong mga living creatures na hindi natin maintindihan fully sa ngayon, pero sila ay tunay. Second teaching, the four living creatures were created for worship. Ang existence nila ay umiikot sa pagsamba. Hindi sila nagpagod, hindi sila nagreklamo. Wala silang ibang mission kundi ipahayag ang kabanalan ng Diyos. Day and night, holy, holy, holy. At ang last teaching is, the whole creation is centered around God's glory. Hindi lang sila ang sumasamba, pati lahat ng nilalang, anghel, matatanda, lahat ng nasa langit, nagsasama-sama sa pagpupuri sa Diyos. Imagine that moment, napakaganda at sobrang majestic. Yun lamang po.